Greetings mga kababayan! Ito po si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod. Ang mapag-usapan po natin dito ay wag niyong maituring na isang legal opinion bagkus consider our discussion for academic purposes only. Sa mga subscribers, viewers, marami pong salamat. Sa mga baguhan pa lang po, click, like, share, subscribe, hit the notification bell upang sa ganon magkaroon kayo ng update sa mga future videos natin. Maraming pong salamat. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa usaping ang rights ba ay proof of ownership? Alam po niyo mga kaibigan, marami po nagtatanong sa atin, yung iba po medyo napuprostate mga bakit daw hindi pa ako may paligoy-ligoy pa, pasakali pa? Bakit ba hindi daw natin pwedeng sabihin na pwedeng bumili ng property base sa rights lang? O mari ba itong patituluhan? Una po, bago natin sagutin yan, alamin muna natin, ano ba yung rights ng isang tao sa property? O rights kung tawagin rights. Okay? Kasi po, pag sinabi nating rights, okay, ibig sabihin, mayroon kayong pinanghuhugutan na legal na basihan na magkaroon kayo ng karapatan doon sa isang property. Halimbawa po, kung kayo ay may lease contract, okay? Lease, ibig sabihin, nag-uupa po kayo. Ang tanong ngayon dyan, meron ba kayong rights? Yes, mayroon po kayong rights to possess. See? Yun po yung rights. Pero hindi po nangahulugan na since meron kayong right to possess, Diyos, may lease contract kayo, ay pwede rin kayong maituring na may-ari. Okay? Yun po ang kaya hindi po natin masagot yung mga tanong ninyo na wag nang magpaligoy-ligoy pa, kundi pag sinabing may rights ba, pwedeng mapatituluhan, pwede bang maging may-ari, approve ownership. See? Depende po yan kung anong klaseng rights meron kayo. Okay? Halimbawa po, nakabili kayo, nag-take over kayo nang bumili kayo nag-take over kayo sa condominium project. Okay? Nagkaroon ng deed of assignment. Okay? Yung nagbenta sa inyo o isinalin sa iyo. O kaya, ikaw mismo nagkaroon ka ng contract to sell doon sa developer. Okay? So, dahil may contract to sell ka na, ikaw ngayon ay may rights. Okay? Pero hindi ibig sabihin na porque may contract to sell ka na, yung rights mo is equivalent to ownership. Okay? Yung rights mo lang is limited to, ano yon? Possession, or limited ka lang so na ma-inherit kung ano yung nakalagay na karapatan na rights doon sa iyong kontrata. Yun ang rights. Ito yung pinaghuhugutan natin ng legal, kaya natin masabi na depende sa rights. Halimbawa po, doon sa mga nakabili ng mga bahay lang o lupa na wala namang katiyakan, wala namang, di naman alam kung ito ba may-ari ba ito. Okay? O yung bahay na lalo na sa mga looban, sa mga informal settlers, marami po ito, rampant po ito. Marami nagbebenta ng di umano, lupa o bahay. Rights ang tawag nila because ang akala nila dahil nakabili sila, may kapirasong papel na binigay sa kanila, no? Bilihan ng lupa, okay? So believe na sila dito dahil may deed of sale ako okay? So ibig sabihin may rights na ako, may karapatan na ako. Maaari nga, siguro yung karapatan ninyo is between only you at saka yung nagbenta sa inyo. Pero ang tanong ngayon, meron bang karapatan yung nagbenta sa inyo doon sa property? Siya ba yung may-ari ng property? Okay? Halimbawa po, nagbenta siya ng property dahil sabi niya, 20 years na siya doon sa lupa na kanyang sinasaka, o 30 years or 50 years. Binenta ngayon sa inyo, binili ninyo. But it turned out na akala ninyo ay pwedeng patituluhan. Kasi nakabili na kayo mayroon kayong deed of sale. But it turned out na yung lupang ito ay hindi po considered as disposable land or alienable land. Kasi po ito po ay land na isang public domain o dominion kung saan itong lupang ito ay maaring
forest land or timberland, mineral land, watershed, parts o military reservation, hindi po ito maring magiging pagmamayari ng isang pribadong tao kasi ang may-ari po ito Estado. Kaya kung ikaw po ay nakabili ng lupa o estimating rights, ay wala po kayong legal na pinanghahawakan. Kaya pag ganito sa ganitong situation po, ay hindi po ninyo maaring ma-exercise kung anumang rights na meron kayo. Dahil maaring nagbigay sa inyo ng rights na yun lang ang nagbenta sa inyo. Wala siyang pinaghuhugutan sa batas kung saan nanggagaling yung kanyang rights. Ngayon po, ibang usapan na ito. Kung bumili kayo ng isang lupa at legit yung kanyang pagmamayari nito, okay? Maaring siya ay tagapagmana. Okay? Wala nga siyang titulo, pero ang ginawa niya, dahil tagapagmana siya, ibinenta sa inyo yung kanyang share. Valid? Yes. Why? Meron siyang real rights. Ano yung rights niya? Yung rights niya ay ginagarantiya ng batas. Dahil siya yung heirs, may right siya na i-assign yung kanyang karapatan. See? Yun ang pagkakaiba ho, no? Ng ating, kaya hindi po natin masagot categorically na porque bakit daw ayaw nating sagutin. Straightforward. Kung yung rights ba pwedeng maging mapatituluhan at marami pa daw pasikot-sikot. Hindi po kasi ang rights po ay hindi naman basta-basta pinupulot na lang porque may kapirasong papel kayo ay may rights na kayo. Okay? Ito po ay sa walang tabi na lang po, no ha? Marami pong mga bibiktima rito ng mga sindikato na nakatira sa may looban, no? Na akala ng mga inosenteng tao ron, ito ang may-ari nito ay sa ganito, may titulo pinapakita pero peke naman yung titulo, mga Xerox copy lang, okay? O may tax declaration ko, no? Pero actually, pag i-check nyo yun sa assessor's office o sa register of deeds, ay hindi naman pula sila yung may-ari. Dahil hindi naman po ito alienable at saka disposable land. So, useless po yung rights na yun. Kung meron man kayong hawak na rights, it is only between you at saka yung pinagbilhan ninyo. It is not enforceable kasi wala pong basihan sa batas ang pinanghawakan ninyong papel o rights. Okay? So, yun po ang pagkakaiba. Okay? So, back dito ngayon sa ating katanungan. Maari bang maging proof of ownership yung rights na hawak ninyo? Okay? At maari ba itong eventually mapatituluhan? Yan. Okay? Dahil na-lay down na natin yung premise kung ang inyong pinanghawakang rights, okay, is meron may galing sa batas na pinagsangkalan nito, ay pwede po. Kasi halimbawa, example, mayroong nagbenta sa inyo ng lupa. Okay? Pero yung kanyang deed of sale ay hindi niya naparehistro. Okay? Doon sa Register of Deeds. Pero hawak niya ngayon yung titulo. Okay? So, pwede bang ibenta sa iyo yung lupa na kahit ang tunay na may-ari ay hindi na siya, ang may-ari ang titulo ay nung paring original. Pwede nyo. Bakit po? Kasi yung nagbenta sa inyo, may hawak siyang deed of sale. Nasa kayong titulo. Okay? So, that means, may real right siya. May right siya. Kasi siya na po yung owner eh. Kasi yung ownership po, okay, ay nagsisimula po yan at the time of the execution. Okay? Hindi po doon sa pagrehistro sa Register of Deeds. Kasi yung deed of sale halimbawa, kailan ba ito magiging ganap? Pag meron ng full execution ng kontrata. Pag nagpirmahan na sila, nagkaroon ng bayaran, yung ownership po ay nailipat na kaagad doon sa seller, doon sa buyer, no? Kahit hindi pa ito nakarehistro doon sa Register of Deeds. Okay? Kaya lang naman po, kailangang i-register sa Register of Deeds ang inyong bilihan upang sa ganun ay magiging notice to the whole world itong inyong bilihan na maging binding ito sa third parties na ang property na ito ay iba na yung may-ari, nagkaroon na ng bilihan. Yung iba po,
Dahil hindi nakarehistro hindi nirehistro kaagad yung kanilang deed of sale, okay? Naniniwala sila na hawak-hawak na nila. Okay lang sana yun. Kung minsan po yung may-ari ay dito po nakakaraan ng fraud, ay nagkaroon ng double sale. Hindi mo alam na binenta na pala nung may-ari. Again, pangalawang beses na pala, binenta. Okay? At naparehistro niya ito sa Register of Deeds. Okay? Siya yung may better rights ngayon kasi siya yung unang nag-register. Okay? So, kung meron pong multiple na bilihan, okay? Ang sukatan po ng batas dito, sino yung unang nag-register nung kanilang transaction sa Register of Deeds, ito yung may better rights doon sa lupa o ari-arian na kanilang binili. Kaya po, it's very important na pag nagkaroon kayo ng bilihan o sales transaction, lalo pa sa lupa, you have to see to it that you have first to register, no, yung inyong bilihan to protect your interest. Kasi kung hindi po, maaaring yung rights ninyo doon sa property, ang inyong right, ang inyong ownership, ay maaaring mapunta doon sa iba. O sa inyong, lalo na kung yung nakabili, yung second buyer or third buyer are in good faith. Okay? Or buyers are in good faith. Ang tanong, paano naman po ma-register po yun? Halimbawa, nasa iyo yung titulo. Wala naman doon sa second buyer. Alam po, yung ibang mga ginagawa niyan, all you have to do is to execute an affidavit of loss. Okay? Na wala yung titulo. And then later on, ipareconstitute nila yon sa Register of Deeds. Okay? So, hindi mo alam, na-cancel na pala yung titulong hawak mo. And then may panibagong reconstituted title na ito naman ang surprise ka na lang na pag ipinaregister mo yung property mo, may canceled na pala yung titulo at naka-register na pala sa iba. So, these are the things na dapat nating tatandaan na ang pagbili ng property, whether it's fully titled, proof of ownership, okay, meron o sa rights lang, ay kailangan po it is to be fully documented. Okay? Yung rights po, kung tawagin natin sa kasulatan, it has to be in writing. To be enforceable po, naulit na natin ito, kailangan po talaga ito ay in writing at it should be notarized. Okay? Kasi po, kung ang inyong bilihan, whether it's a rights, okay, real rights kung tawagin, lalo pa, it has something to do with property, real property. Okay? Kailangan po, it has to be in writing and notarized. Bakit po? So that yung inyong bilihan ninyo, deed of sale or deed of assignment man yan, is marirecognize po and will be considered as a public document wherein its due execution as acknowledged by the notary public ay talagang voluntary acts ng parties to the contract. Kaya pag ito ay nagkaroon po ng asuntuhan, there is no need to prove the due execution of a notarized document kasi po, na-prove na po yan when the document was notarized. Okay? So, ito po yung mga essence, no? Na, lalo pa pag may bilihan sa lupa, karamihan pong sumusulat sa atin, hindi po na notaryo yung deed of sale. Nagkaroon ng deed of assignment, o nagkaroon ng deed of donation, halimbawa, hindi po nakanotaryo yung dokumento nila. Valid ba? Yes, it is valid between the private parties. Question, is it enforceable against the whole world? Hindi po. Una, hindi ito registrable. Why? It is not notarized. Okay? Pag hindi po notarized ang inyong dokumento, hindi po ito tatanggapin o i-honor, no, ng BIR, ng Assessor's Office, at ng ating Register of Deeds. Okay? So, yun po ang essence, no, na kung ang rights ba ay mapupunta sa proof of ownership. Ang rights po, it could be a color of title. Okay? Color of title. Pag sinabing color of title, hindi po ito na color ng titulo. Color of title means yung ownership, color of ownership. Okay? But it is not an absolute ownership. You are, kung kayo right holder, you are only the owner of that rights. Okay? Rights lang. Ano yung rights na yun? Karapatan either to possess, karapatan na i-assume yung rights
at obligation ng inyong sinundan. So that means, halimbawa, yung deed of assignment na sa isang condominium, halimbawa, okay? Ano yung rights niyo ngayon? Okay, to assume the balance. Okay, bayaran ninyo, halimbawa. At possession, pwede kayong tumira. Okay? Ano pang rights ninyo? Pag nabayaran ninyo in full, you can demand that a deed of sale, okay, absolute sale, be executed by the developer. Kasi fully paid na kayo. Kaya dito, ang rights ay magiging hinog na para magkaroon kayo ng titulo on the basis of the deed of absolute sale. Ibig sabihin po, yung assignment of rights ninyo ay nagbunga at nahinog into deed of absolute sale. And on this basis, okay, yung dati, yung deed of assignment ninyo, rights lang, rights to possess lang ang inyong karapatan, ngayon, hindi lang right of possession, kundi right of full ownership doon sa property. So ito po yung mga instances na yung rights could ripen into ownership of the property. So doon po sa mga holder ng rights, lalo na po sa ating mga informal settlers, papirasong papel, hindi ninyo sigurado kung sino may-ari, walang tax declaration, okay? Walang titulo, okay? Umaasa lang kayo na sabi nung asosasyon ninyo, halimbawa, hindi ko naman nila lahat. Sabi niyang asosasyon, sabi ninyong barangay, ay pwede na yan. Pag may-ari ng gobyerno yan o pag may-ari ng sino yan, wala naman pong katibayan kung sinong may-ari niyan. Huwag po kayong basta-basta pumatol dyan. Red flag po yan. Do your due diligence. Wala pong substitute sa pag-iingat. Iba yung pag-iingat. Make research. Magtanong po kayo sa kinakaukulan kung yung bang lupa na inyong bibilhin, whether it's a matter of rights, a deed of assignment, o deed of sale, kung ano mang tawag na yun sa inyong ginawang bilihan, you have to determine to make sure na ang binibenta sa inyo ay tunay. Kasi pag tunay yung binibenta sa inyo, ibig sabihin, ang tawag niyo, yung inyong rights is real rights, enforceable rights na protektado ng batas na pwede ninyong i-enforce sa korte at sa ilalim ng ating batas. Yun po ang essence ng ating yung rights, no, na magiging susi, magiging daanan na magpapatitulo at magiging proof ng iyong absolute ownership sa inyong lupa na galing sa rights na binili ninyo. Hanggang kulang na po tayo sa oras. By the way po, no? Sa mga hindi po natin nasasagot ng mga katanungan, no? Pagpasensya na po ninyo kasi sa dami pong mga sumusulat po sa atin, libo-libo na pong sumusulat, it is physically impossible na masagot po lahat ang inyong katanungan. Ang ginagawa po natin is, usually po, pag tayo may bagong update sa mga videos, no? Ako po ay nagsasagot po doon the first 20 minutes. Usually po ay sumasagot po ako ron. I'm kahit na gaano na ako kapagod, no? The first 20 minutes po ay usually sumasagot po ako sa mga katanungan, sa mga comments po ninyo. So after that po, siyempre meron din po tayo mga commitments na ating gagawin. So masasagot ko may ibang katanungan ninyo siguro mga the following day na or kuminsan po talagang sa dami pong bumabaha po mga katanungan, best effort na po ang ating pinairal. At sana po manawaan ninyo ang inyong lingkod. Huwag po kayong magsawa na tumangkilik sa ating channel upang magkaroon po kayo ng kaalaman, no? Sa mga iba't ibang aspeto ng batas sa ating mahal na Pilipinas. Hanggang sa muli, maraming pong salamat.